Ibang amoy ng auction hall sa munisipyo. Amoy floor wax, lumang kape, at desperasyon. Higit sa lahat, desperasyon. Nakaupo ako sa pinakadulong hilera. Inaayos ang aking dark glasses kahit nasa loob kami ng gusali. Ayaw kong makilala. Hindi pa ngayon. Tumingin ako sa aking cellphone. Binuksan ko ang aking banking app para lang pakalmahin ang sarili ko. Ipinapakita ng screen ang balanse na 25 milyong piso. Ang makita ang numerong iyon ay karaniwang nagpapakalma sa akin. Pero ngayon, ang puso ko ay kumakatok sa aking dibdib na parang ibong nakakulong. Hinimas ko ang makapal na peklat sa aking kaliwang hinlalaki. Isang habit na nakuha ko noong mga taong natutulog ako sa loob ng aking kotse. Isa itong pisikal na paalala kung saan ako nanggaling at bakit ako naririto. 3 hilera sa unahan ko, sa kaliwa, nakaupo ang mag-asawang mukhang tumanda ng 20 taon sa nakalipas na 7. Ang babae ay nakasuot ng mabulaklak na bestida na natatandaan ko mula sa aking kabataan, bagaman maluwag na ito sa kanyang katawan. Ngayon ay mabilis siyang nagtatype sa kanyang cellphone. Ang mga galaw niya ay taranta at puno ng takot. Iyon si Pamela, ang aking ina. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang lalaking nakasuot ng kupas na barong na matagal nang hindi nauso. Nakatulala siya sa pader, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Iyon si Gary, ang aking stepfather. Ang lalaking pumalit sa aking ama, pumalit sa aking kaligayahan at kalaunan, ay pumalit sa akin. Mukha silang kaawa-awa. Kung hindi mo sila kilala, maaawa ka sa kanila. Makikita mo ang 2 senior citizen na malapit nang mawala ng tahanan at magtataka kung bakit sila pinabayaan ng gobyerno. Pero alam ko ang totoo. Alam ko kung bakit sila nakaupo doon at nagdarasal ng himala. Ang auctioneer, isang lalaking may boses na parang graba sa blender, ay lumapit sa podium. Tinapik niya ang mikropono. Umalingaw ang tunog sa buong silid na ikinagulat ni Pamela. Hinawakan niya ang kamay ni Gary. Hindi ito gumalaw. Huminga ako ng malalim. Ang aircon ay nagyiyelo sa lamig. Pero pakiramdam ko ay nagiinit ako. Wala ako rito para iligtas sila. Wala ako rito para mag-alok ng pautang o balikat na maiiyakan. Narito ako para maging karma na hindi nila inakalang aabutan sila. Pinanood ko si Pamela na nagpunas ng luha sa kanyang pisingi. Isang pag-arte na 1000 beses ko nang nakita. Siya ang walang hanggang biktima. Marahil ay nagte-text siya sa mga kaibigan niya sa simbahan na yun. Humihingi ng dasal. Gumagawa ng kwento kung paano ng mga bangko ay demonyo at siya ay isang kawawang babaeng walang laban. Wala siyang kaalam-alam na ang anak na itinapon niya na parang basura ay nakaupo 20 talampakan sa likod niya. Hawak ang kapangyarihang wasakin ang huling bagay na mahalaga sa kanya. Tumihim ang auctioneer. Inanunsyo niya ang unang ari-arian. Hindi pa yon sa kanila. Sumandal ako sa matigas na upuang kahoy. May oras pa ako. Naghintay ako ng 7 taon para sa sandaling ito. Kaya akong maghintay ng isa pang 10 minuto. Habang pumupuno sa silid ang boses ng auctioneer, nagsimulang lumabo ang kasalukuyan. Ang amoy ng floor wax ay naglaho. Napalitan ng amoy ng ulan at murang alak. Ang isip ko ay naglakbay pabalik sa araw na natapos ang buhay ko at ang araw na nagsimula ang bago kong buhay. Ang araw na natutunan kong hindi mas matimbang ang dugo kaysa sa pera. Ang kalampag ng martilyo sa podium ay naghatid sa akin pabalik sa isang maulan na Martes, eksaktong 7 taon na ang nakakaraan. Naglalakad ako paakyat sa driveway ng aming bahay sa subdivision. Ikalabing wala akong kaarawan ko noon. Debut ko. Basang-basa ako dahil bumaliktad ang payong ko sa lakas ng hangin.
pero nakangiti ako. Masaya talaga ako. Sa aking backpack, protektado ng 3 layer ng plastic folder, ay ang acceptance letter mula sa University of the Philippines. Hindi ako umaasa ng kotse o malaking party. Alam kong gipit kami simula nang mawalan ng trabaho si Gary sa dealership ng mga sasakyan. Ang gusto ko lang sana ay maliit na cake, yakap mula sa nanay ko, at mapag-usapan ang tuition deposit. Ang lola ko, bago siya pumanaw, ay ilang beses na nagsabi sa akin na nag-iwan siya ng college fund para sa akin. Sabi niya ligtas ito, nakatago sa isang trust fund hanggang sa maging ganap na akong nasa hustong gulang. Binuksan ko ang pinto. Ma? Gary, nandito na ako. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Karaniwan ay umatungal ang TV sa mga palabas na sabong o karera ng kabayan ni Gary. Pumasok ako sa sala at natigilan. Ang mga gamit sa kwarto ko ay nasa pasilyo. Ang kutson ko ay nakasandal sa pader. Ang mga kahon ng libro ko ay nakasalansan sa may pinto. Nakaupo si Pamela sa beige na sofa, may hawak na malaking baso ng red wine. Hindi siya tumitingin sa akin. Si Gary ay nakatayo sa may bintana, sumisilip sa mga blinds na parang may pinagkakautangan. Na kung kilala mo si Gary, ay posibleng totoo. Anong nangyayari? Tanong ko, binababa ang backpack ko. Bakit nasa hallway ang kama ko? Uminom ng mahaba si Pamela bago siya tuluyang humarap sa akin. Ang mga mata niya ay makintab. Happy birthday, Nora, sabi niya. Flat ang boses. 18 ka na ngayon. Dalaga ka na. Alam ko, sabi ko. May malamig na buhol na nabubuo sa tiyan ko. Pinapinturahan ba natin ang kwarto ko? Suminghal si Gary. Isang tunog na puno ng panghahamak. Nagda-downsize tayo, sabi ni Pamela. Tumayo siya, inaayos ang kanyang palda. May bagong business opportunity si Gary. Malaki talaga. Pero kailangan namin ng puhunan, liquid assets. Okay, sabi ko ng dahan-dahan. Pero bakit nasa labas ang gamit ko? Dahil ito ay bahay para sa isang pamilya, sabi ni Pamela, tumalim ang boses. At ang pamilya ay nagtutulungan. Dahil legal ka ng adult na yon, naisip namin na gusto mo nang simulan ang sarili mong buhay. Papaupahan namin ang kwarto mo. Lilipat ang bagong border bukas ng umaga. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa lalamunan. Pinanalayas niyo ako sa birthday ko? Huwag kang madrama, bulyaw ni Pamela. Hindi ka namin pinalalayas. Inilulunsad ka namin. Matanda ka na. Pwede ka nang magtrabaho. Magrenta ng matitirhan. Magkokolehiyo ako. Hinugot ko ang acceptance letter sa bag ko. Nakapasa ako sa UP. Kailangan kong asikasuhin ang financial aid forms at yung trust fund ni Lola. Kailangan natin yung makuha para sa tuition. Natahimik ang buong kwarto. Nanigas si Gary sa may bintana. Umiwas ng tingin si Pamela. Pinaikot-ikot ang alak sa baso niya. Tungkol dyan, sabi ni Pamela. Tinitingnan ng mga kuko niya. Walang trust fund. Ano? Nanginig ang boses ko. Sabi ni Lola nag-iwan siya ng 5 milyon. Sinabi niya sa akin. Lito na si Lola noong huli. Mabilis na sabi ni Pamela. At saka, iniwan niya ako bilang trustee. Ang pera ay para sa pangangailangan ng pamilya. At ngayon, kailangan ng pamilya na mamuhunan sa kinabukasan ni Gary. Ang mga utang niya, ang negosyo niya, ay nangangailangan ng pera. Ginamit niyo? Sigaw ko. Ginamit niyo ang pangkolehiyo ko para kay Gary? Invest ko! Sigaw pabalik ni Pamela. Ang mukha niya ay namimilipit sa pamilyar na maskara ng pagiging biktima. Ang kapal ng mukha mong maging makasarili. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pinakain kita, dinamitan, binigyan ng bubong, at ngayon, kapag kailangan ng tatay mo ng tulong, sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi ko siya tatay, sigaw ko. Sugar roll siya, at alam mo yan, maling bagay ang nasabi ko. Umalingaw-ngaw ang sampal sa sala. Mahapdi ang pisngi ko, pero mas masakit ang gulat kaysa sa pisikal na sakit. Hindi pa ako nasaktan ni Pamela noon.
Nakatayo siya doon, humihingal, nakataas pa rin ang kamay. Lumayas ka, asik niya. Lumayas ka sa pamamahay ko. Walang utang na loob na bata. Ma, parang awa mo na, nautal kong sabi. Lumalabo ang paningin ko dahil sa luha. Wala akong mapupuntahan. Umuulan. Wala akong pera. Dapat inisip mo yan bago mo ininsulto ang asawa ko. Malamig na sabi ni Pamela. Hinawakan niya ang braso ko at kinaladkad ako papunta sa pinto. Para sa isang babaeng nagsasabing mahina at marupok siya, ang hawak niya ay parang bakal. Sa wakas ay humarap si Gary mula sa bintana. Hindi siya nakialam para pigilan ito. Hindi siya tumingin sa akin ng may awa. Mukha lang siyang naiinis na gumagawa ako ng eksena. Kapkapan mo siya, bulong ni Gary. Siguraduhin mong wala siyang kinuha. Huminto si Pamela sa paggaladkad sa akin at kinapkapan ang coat ko. Nakita niya ang wallet ko. Binuksan niya ito, kinuha ang 500 piso na kinita ko sa pagbabantay ng bata at ibinulsa ito. Renta para sa huling buwan, deklara niya. Pagkatapos, nang makita ang matinding takot sa mukha ko, dumukot siya sa garapon sa may pinto kung saan namin tinatago ang mga barya. Kumuha siya ng isang dakot na barya at papel at isiniksik sa kamay ko. O ayan, sabi niya. Hindi ako halimaw. Kasya na yan pang boss. Binuksan niya ang pinto sa harap at itinulak ako. Natisod ako paatras, napatid sa sarili kong paa at bumagsak ng malakas sa basang semento ng porch. Ang backpack ko, na nasa loob ang acceptance letter ko, ay inihagis sunod sa akin. Bumagsak ito sa isang putik. Huwag kang babalik hanggat hindi ka natututo ng respeto, sabi ni Pamela. Ma, sandali! Nagkukumahog akong tumayo. Yung kotse? Yung Vios? Binili ni Lola yon para sa akin. Nakapangalan sa akin yon para sa insurance, sabi ni Pamela. Hinawakan niya ang seradura ng pinto. Please, pagmamakaawa ko, basang-basa na agad ang damit ko sa ulan. Papasukin niyo muna ako ngayong gabi. Aalis ako bukas ng umaga. Parang awa mo na, ma. Tumingin siya sa akin ng isang segundo, isang saglit lang. Nakita ko ang pag-aalinlangan. Nakita ko ang ina na nagbabasa sa akin ng kwento at nagluluto ng sopas kapag may sakit ako. Pero nagsalita si Gary mula sa loob ng bahay. Pam, magsisimula ng laro. Naglaho ang pag-aalinlangan. Nanlamig ang mga mata niya. Paalam, Nora. Bumagsak ang pinto pasara. Pagkatapos ay narinig ko ang pag-click ng deadbolt. Nakatayo ako doon ng 5 minuto, kumakatok sa pinto. Sumigaw ako hanggang sa mapaos ang lalamunan ko. Tinawag ko si Gary. Tinawag ko ang Diyos. Pero nanatiling sarado ang pinto. Nakita kong gumalaw ang mga kurtina sa sala. Pinapanood nila ako. Hinihintay akong umalis. Sa kabilang kalye, si Aling Marites ay sumisilip sa bintana niya, umiiling. Hindi siya lumabas para tumulong. Walang tumulong. Tiningnan ko ang barya at perang papel na isiniksik ni Pamela sa kamay ko. Binilang ko ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. 147 pesos. 147 pesos. Iyon ang presyo ng 18 taon ng pag-iral ko. Iyon ang halaga ko sa kanila. Pinulot ko ang basang backpack ko. Naglakad ako pababa ng driveway lagpas sa Toyota Vios na binili ng lola ko para sa akin. Ang kotseng inaangkin na ngayon ni Pamela. Nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon sa dibdib ko. Hindi na lang ito lungkot. Ito ay isang bagay na mas mainit, mas matigas. Galit. Naglakad ako hanggang sa dulo ng kanto. Hindi ako sumakay ng bus o jeep. Hindi ko alam kung saan pupunta. Alam ko lang na kailangan kong patuloy na gumalaw. Nakakita ako ng 24 na oras na laundry shop. 3 kilometro ang layo. Naupo ako sa plastic na upuan. Nangginginig.
nagkukunwaring naghihintay ng labada na hindi naman umiiral. Nung gabing yon, hindi ako natulog. Nakaupo ako doon at nangako sa sarili ko. Ipinangako ko na mabubuhay ako. At ipinangako ko na balang araw, pagbabayarin ko sila sa bawat sentimong ninakaw nila at sa bawat patak ng ulan na tumama sa mukha ko ng gabing yon. Ang unang linggo ay puno ng takot at paghahanap ng paraan para mabuhay. Pero sa ikalawang linggo, nagawa kong mabawi ang kotse. Hindi legal, syempre. Nasa akin pa rin ang spare key na nakatago sa isang magnetic box sa ilalim ng gulong. Isang bagay na tamad si Gary para i-check. Naghintay ako hanggang sa makatulog si Gary sa kalasingan isang Martes ng gabi. Dahan-dahan akong pumasok sa driveway at ninakaw pabalik ang sa akin. Ang manirahan sa isang lumang Toyota Vios ay mukhang madali pakinggan hanggang sa kailangan mo na talagang gawin. Ang kotse ang naging buong mundo ko. Ito ang kwarto ko, aparador ko, at kainan ko. Maagang dumating ang tag-ulan ng taong yun. Mabilis kong natutunan na ang kotse ay parang oven kapag tanghali at freezer kapag madaling araw na may kasamang lamok. Gigising ako ng 3:00 ng madaling araw, nanginginig sa ginaw dahil sa hamog, o di kaya ay naliligo sa pawis. Kailangan kong paandarin ang makina ng 10 minuto para lang mawala ang pangangatog o para magka-aircon saglit. Pero nagpapanik ako sa pagsasayang ng gasolina. Ang gasolina ay buhay. Ang gasolina ay nangangahulugang makakalipat ako sa bagong parking lot kapag pinalayas ako ng mga security guard. Ang kalinisan ang pinakamahirap na bahagi. Nawawala ang dignidad mo ng paunti-unti. Ang unang bahagi ay nawala nang kailangan kong hugasan ang buhok ko sa lababo ng isang fast food restaurant. Sabado ng hapon nun, mataaong araw. Bumili ako ng murang burger para lang magamit ang CR. Nilock ko ang pinto ng cubicle, naghubad ng pang-itaas, at sinubok ang linisin ang sarili gamit ang basang tissue. Pagkatapos ay pumunta ako sa lababo para hugasan ang mamantika kong buhok. Nasa kalagitnaan ako, mahapdi ang sabon sa mata, nang may kumalampag sa pinto. "Hoy, buksan mo to!" sigaw ng manager. "Alam namin ang ginagawa mo dyan. Hindi ito bahay ampunan." Natigilan ako, tumutulo ang tubig sa likod ko. Natataranta akong sinubok ang banlawan ng sabon, pero binuksan niya ang pinto gamit ang susi mula sa labas. Nakatayo siya doon. Isang lalaking nasa edad 30 na may name tag na Kevin. Nakatingin sa akin ng may pandidire. Sa likod niya, nakatitig ang mga customer. Isang teenager ang nagvi-video gamit ang cellphone. "Lumayas ka," sabi ni Kevin, bago ako tumawag ng pulis. Hinablot ko ang coat ko, itinakip sa basa, at may sabon kong buhok at tumakbo. Tumakbo ako lagpas sa mga tumatawang teenager, lagpas sa mga pamilyang kumakain ng kanilang masayang tanghalian. Naupo ako sa kotse ko at umiyak ng 1 oras. Ang sabon ay natuyo at naging makating ukab-ukab sa anit ko. Dahil doon, nagkaroon ako ng matinding takot na maubusan. Nagsimula akong mag-imbak. Hindi malalaking bagay, kundi maliliit na bagay. Tissue, ketchup packets, plastic na tinidor. Kung may nakita akong kalahating bag ng chips sa basurahan na mukhang malinis, kinukuha ko. Nagkaroon ako ng peklat sa hinlalaki ko, kakakutkot sa balat tuwing nakakaramdam ako ng gutom, na palagi naman. Natutunan ko ang ritmo ng mga taong invisible. Pumarada sa ospital para sa kaligtasan, pero umalis bago magpalitan ng shift ang mga gwardiya. Pumarada sa 24 na oras na convenience store para sa CR, pero huwag magtagal ng higit sa 4 na oras. Palitin ang sarili. Maging invisible. Pero ang pagiging invisible ay nakakalungkot, at ang kalungkutan ay nagtutulak sa'yo sa desperasyon. Ang desperasyon na yon ang nagtulak sa akin na gumawa ng pagkakamali. Nakipag-ugnayan ako sa isang tao
na akala ko ay may pakialam pa rin. Best friend ko si Bea simula kindergarten. May matching bracelets kami. Plano namin ang kasal namin ng sabay. Naisip ko na kung malalaman niya ang totoo, tutulong siya. Ginamit ko ang huling data ng load ko para tawagan siya. Hindi siya sumagot. Nag-text ako. Bes, please. Gipit na gipit ako. Pinalayas ako ni mama. Sa kotse ako nakatira. Pwede bang makitulog sa sofa nyo kahit 2 gabi lang? Please. Nag-reply siya pagkalipas ng 3 oras. Pumunta ka rito. Parang mainit na tubig na bumuhos sa akin ng ginhawa. Nagmaneho ako papunta sa bahay nila. Umaapaw ang pag-asa sa puso ko. Nag-imagine ako ng mainit na ligo, ng pagtulog sa higaan na hindi upuan ng kotse. Huminto ako sa tapat ng gate nila. Nakabukas ang ilaw sa porch. Mukha itong parola ng pag-asa. Naglakad ako paakyat sa hagdan, yakap ang marumi kong backpack. Binuksan ni Bea ang pinto, pero hindi niya binuksan ang screen door. Nakatayo siya sa likod ng mesh, nakahalukip-kip. Hindi siya nakangiti. Bes, sabi ko, yumalapit. Salamat talaga. Pangako hindi ako magiging pabigat. Hindi ka pwedeng pumasok, Nora, sabi niya. Malamig ang boses niya. Hindi galit pero malayo. Ano? Pero sabi ng mama ko hindi pwede. Pinutol ako ni Bea. Kinausap niya si Tita Pamela. Mama ko? Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib. Anong sinabi niya? Bumuntong hininga si Bea, tumingin sa akin na may halong awa at panghuhusga. Sinabi niya sa amin ang lahat, Nora, tungkol sa droga, tungkol sa pagnanakaw mo ng mga alahas niya para bumili ng shabu. Ano? Nabulunan ako. Bea, hindi ako umawak ng droga kahit kailan sa buhay ko. Alam mo yan, ang mga adik nagsisinungaling, sabi ni Bea. Binibigkas ang mga salitang malinaw na narinig niya sa nanay niya. Umiiyak si Tita Pamela sa telepono. Sabi niya sinubukan kanyang tulungan pero naging bayolente ka. Sabi niya kailangan mo ng tough love. Ninakaw niya ang college fund ko. Sigaw ko, hinampas ang kamay ko sa screen door. Ginamit niya sa sugal ni Gary. Yan ang totoo. Umatras si Bea, mukhang takot. Kita mo? Nagwawala ka na. Gaya ng sabi niya. Hindi pa ako naliligo ng 3 araw. Umiyak ako. Gutom na ako. Siyempre magwawala ako. Bes, tingnan mo ako. Ako to, si Nora. Hindi kita pwedeng konsentihin, sabi ni Bea. Dumukot siya sa bulsa at naglabas ng 500 piso. Isiniksik niya ito sa siwang ng pinto. Oh, bumili ka ng pagkain pero huwag kang babalik dito hanggat hindi ka nagbabago. Isinara niya ang mabigat na pinto. Nakatitig ako sa pera sa doormat. Pakiramdam ko ay patibong ito. Gusto ko itong iwanan. Gusto kong magkaroon ng pride. Pero kumalam ang sikmura ko. Isang masakit na paalala ng realidad. Pinulot ko ang pera. Ang pagtatrador na yon ay mas masakit pa sa lamig. Hindi lang kinuha ni Pamela ang bahay at pera ko. Sistematiko niyang sinisira ang reputasyon ko. Nilalason niya ang isip ng iba para walang maniwala sa akin kapag sinabi ko na ang totoo tungkol sa pagnanakaw. Demonyo ang galawan. Matalino at gumana ito. 2 buwan nang lumipas, namatay ang kotse. Transmission ang sira. Alam ko ang tunog. Isang garalgal na bakal tuwing nagpapalit ng kambyo. Tapos isang Martes ng umaga, tumigil na lang ito. Gumulong ang kotse at huminto sa isang public park malayo sa mga safe zone na naitatag ko. Pinihit ko ang susi. Wala. Isang hungkag na click lang. Nakaupo ako doon, mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri ko. Ito na yon. Ang kotse ang aking shell. Kung wala ito, isa lang akong malambot at madaling masugatan
na nilalang na naghihintay na durugin. Meron akong 120 piso. Ang pagpapaayos ng transmission ay aabot ng libo-libo. Nang gabing iyon, kumatok ang isang tanod sa bintana. Bawal pumarada dito ng magdamag, miss. Darating ang tow truck mamaya ng 1 oras. Hindi ko problema yan, sabi niya. Bagaman mukha siyang nakokonsensya. Kailangan niyo nang umalis. Hinablot ko ang backpack ko. Hinablot ko ang kumot ko. Hinablot ko ang kahon ng mga ketchup packets. At naglakad ako palayo sa kaisa-isang tahanan na natitira sa akin. Pinanood ko mula sa likod ng puno habang hinihila ng tow truck ang kotse ng lola ko palayo. Natulog ako sa bench sa parke ng gabing yon. Iba ito sa kotse. Sa kotse, nakakulong ka. Sa bench, bukas ka sa mundo. Bandang 2:00 ng madaling araw, may dumaan na grupo ng mga lalaki. Lasing sila, may ingay, at naghahanap ng gulo. Nakita ko na isa sa kanila. "Uy, Sleeping Beauty!" sigaw niya. "Gising na, gising!" Dinampot ko ang mga gamit ko at tumakbo. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako hanggang sa humapdi ang baga ko. Tumakbo ako hanggang sa masira ang isa kong sapatos. Mura lang yon, galing ukay-ukay. Ang swelas ay pumapalakpak sa semento. Sinipa ko ito at patuloy na tumakbo nang nakayapak ang isa. Napadpad ako sa isang eskinita sa likod ng isang karinderiya. Ang amoy ng mantika ng baboy at lumang kape ay sumalubong sa akin. Iyon ang pinakamagandang amoy sa mundo. Namaluktot ako sa likod ng basurahan. Sinusubukang harangan ng hangin gamit ang mga karton. Nanginginig ako ng sobra, kaya inakala kong mapuputol ang dila ko sa pagitan ng mga ngipin ko. Naisip ko ng sumuko. Totoo. Naisip kong maglakad papasok sa istasyon ng pulis at hayaan na lang silang arestuhin ako para lang magkaroon ako ng mainit na selda. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likod ng karinderiya. Isang babae ang lumabas na may bitbit na mabigat na itim na trash bag. Nasa edad 60 na siguro siya. Pang bodybuilder ang katawan at ang buhok ay kasing kulay ng steel wool. Inihagis niya ang bag sa basurahan nang may ungol na parang galit na oso. Tumalikod na siya para pumasok ulit pero huminto siya. Sumingkit ang mga mata niya sa madilim na sulok kung saan ako nagtatago. Kita-kita diyan, asik niya. Ang boses niya ay garalgal, parang nakakaubos ng isang kaha ng sigarilyo kada araw. "Lumabas ka. Hindi ako tatawag ng pulis. Maliban na lang kung kakagatin mo ako." Dahan-dahan akong tumayo. Binabalot ang sarili sa aking kumot. Siguro mukha akong aswang. Isang sapatos, buhol-buhol na buhok, nanginginig ng malala. Tiningnan ako ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi lumambot ang mukha niya. Hindi siya naawa. Tumanggulang siya sa mabigat na sako ng patatas na nakaupo sa tabi ng pinto. "Papatayin ako ng likod ko," sabi niya. "Mukhang gutom na gutom ka pero may lakas pa yung mga braso mo. Buhatin mo yung sako ng patatas papasok sa bodega para sa akin at bibigyan kita ng mainit na kanin at itlog at isang sulok na matutulugan kung saan hindi ka kakainin ng mga daga." Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang mga patatas. "Deal?" tanong niya. "Deal," puskong sagot. Binuhat ko ang sako. Tumitimbang yon ng 25 kilos. Muntik nang bumigay ang mga binti ko, pero binuhat ko ito. Binuhat ko ito na parang nakasalalay dito ang buhay ko. Dahil totoo naman. Ang pangalan niya ay Aling Doris. At ang sako ng patatas na yon, ang unang hakbang ko sa hagdan palabas ng impyerno. Bago natin makita kung paano babangon si Nora mula sa abo para itayo ang kanyang imperyo, pakipindot naman ang like button kung nag-e-enjoy kayo sa kwento. Siguraduhing mag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang karugtong ng paghihiganti ni Nora. At sabihin niya sa comments kung saang lungsod kayo nanonood. Malaking tulong ang bawat comment para maabot ng kwentong ito ang mas maraming tao. Maraming salamat.
6 na buwan nang lumipas, hindi na ako natutulog sa likod ng basurahan. Natutulog na ako sa dry storage room sa isang katreng na hanap ni Aling Doris sa surplus shop. Amoy harina at tuyong sibuyas. Pero para sa akin, amoy langit ito. Naghugas ako ng pinggan. Nagkudkod ako ng sahig. Nagbalat ako ng patatas hanggang sa magsugat ang mga kamay ko. Pero ang utak ko, naghahanap ng higit pa. Kailangan ko ng kaayusan. Ang buhay ko ay purong gulo, simula noong gabing pinalayas ako ni Pamela. Kaya, naging obsesyon ko ang pagkontrol sa aking kapaligiran. Magaling magluto si Aling Doris, pero terribleng manager. Ang sistema ng inventaryo niya ay isang kalamidad. Darating ang mga truck na may dalang 20 kilo ng frozen beef, gayong puno pa ang freezer namin. Pero nauubusan naman kami ng itlog tuwing linggo ng umaga. Isang Martes, habang sinisigawan ni Aling Doris ang supplier sa telepono, kumuha ako ng notebook. Pumasok ako sa walk-in fridge. Binilang ko ang lahat. Kinuwenta ko ang average na nagagamit kada araw based sa mga resibong hinalukay ko sa basurahan. Gumuhit ako ng grid sa likod ng isang placemat. Aling Doris, sabi ko, iniisod ang papel sa counter. Itigil niyo na ang pag-order ng mahal na liempo tuwing Webes. Hindi naman mabili ang liempo meal hanggang weekend. Umorder kayo tuwing Lunes. Makakatipid kayo ng 12% sa mga nasisira. Tiningnan ako ni Aling Doris na parang nagsasalita ako ng ibang wika. Sinuri niya ang chart ko, tapos umungal siya. Sige, tawagan mo. Sa sumunod na buwan, bumaba ang gastos niya sa pagkain ng 15%. Hindi siya nagpasalamat. Basta na lang niya iniwan ng clipboard ng mga order sa katreko. Ganito ako natagpuan ni Mang Silas. Si Mang Silas ay isang regular na customer. Nasa edad 50 taon na siya, mukhang inukit sa bato ang katawan. May-ari siya ng local trucking fleet, 40 truck na nabibiyahe ng kargamento sa buong Luzon. Pumupunta siya tuwing alas 5 ng umaga para sa Barako Coffee at pandesal. Pinapanood niya ako isang umaga habang nakikipagtalo ako sa isang delivery driver. Sinusubukan ng driver na ibagsak ang isang pallet ng supplies sa maling lugar. Hindi mo pwedeng ilagay yan dyan, sabi ko sa driver. Kung haharahan mo ang grease trap, mahuhuli kami ng inspector. Ilipat mo sa Zone B at i-check mo ang invoice mo. Kulang ka ng 2 kahon ng tissue. Nagre-reklamo ang driver, pero inilipat niya ang pallet. Tumawa si Mang Silas mula sa pwesto niya. May mata ka sa likod ng ulo mo, Ineng. Nagbibigay atensyon lang po, bulong ko. Pinupunasan ang counter. May problema ako, sabi ni Mang Silas. Tinatapik ang daliri sa mesa. May 5 akong truck na na-stuck sa Bicol. May bagyong parating. Sabi ng dispatcher ko, kailangan nilang magpalipas. Nagagastos ako ng 100,000 piso kada araw sa penalty fees dahil sa delay. May bright idea ka ba? Tumigil ako sa pagpupunas. Tiningnan ko ang mapa ng Pilipinas na inilatag ni Mang Silas sa mesa. Tiningnan ko ang weather update sa TV sa sulok. Kumuha ako ng tissue. Huwag silang maghintay. Paraanin niyo sila sa Old Mountain Route sa Quezon, lagpas sa Baha. Dadagdag ng 4 na oras sa biyahe, pero iiwas sila sa sentro ng bagyo. Dagastos ka ng extra na 15,000 sa krudo kada truck, pero matitipid mo ang 100,000 sa penalty. Net profit, 85,000. Tinitigan ni Mang Silas ang tissue. Tinitigan niya ako. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ang dispatcher niya. I-reroute niyo sila ngayon na. Binaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Anong ginagawa mo at nagkukuskus ka ng mesa, Nora? Nagsusurvive, sabi ko. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng alas 6, sabi ni Mang Silas. Naghahagis ng 1,000 sa mesa bilang tip. Magsuot ka ng damit na hindi amoy mantika. Ikaw na ang bago kong junior dispatcher. Ang industriya ng trucking ay hindi para sa mahihina ang loob at siguradong hindi ito welcoming sa isang 19 na taong gulang na babae
na mukhang tatangayin ng hangin. Sa unang araw ko sa depot ni Mang Silas, pinagtawanan ako ng mga driver. Tinawag nila akong pusang ligaw ni Aling Doris. Hindi nila pinapansin ang mga tawag ko. Nagkukunyari silang sira ang radyo nila kapag magbibigay ako ng instructions. Pero hindi nila alam ang isang bagay. Wala na akong ibang meron. Wala akong kaibigan. Wala akong pamilya. Wala akong hobbies. Ito lang. Trabahong ito ang meron ako. Kaya nagdesisyon akong maging mas magaling kaysa sa kanila. Hindi ko lang inaral ang trabaho. Hinimay ko ito. Nagstay ako hanggang gabi-gabi, nagbabasa ng mga regulasyon ng LTO at LTFRB hanggang sa humapdi ang mga mata ko. Kabisado ko ang weight limits ng bawat tulay sa 3 reyon. Inaral ko ang sleep patterns ng bawat driver. 3 buwan ang nakalipas, nahuli ko ang isang veteranong driver na nagngangalang Mike na sinusubukang dayain ang kanyang logbook. Nagmamaneho siya lagpas sa legal na oras para makakuha ng bonus. Inilalagay sa alanganin ang prangkisa ng kumpanya. Pumasok ako sa break room kung saan naghahari-harian si Mike kasamang ibang driver. Ibinagsak ko ang printout ng kanyang GPS data sa mesa. Tanggal ka sa biyahe pa Ilocos? Sabi ko. Matatag ang boses ko kahit nang ginginig ang mga kamay ko sa bulsa. Tumayo si Mike. Higante siya. Excuse me, nene? Dinaya mo ang rest break mo sa Tarlac, sabi ko. Kung mahuli ka ng LTO, mawawala ng prangkisa si Mang Silas. Grounded ka ng 2 linggo. Kung may problema ka doon, pwede mong ipaliwanag kay Mang Silas kung bakit sinusubukan mo siyang bangkarothin. Tumahimik ang buong kwarto. Namula si Mike, pero umupo siya. Mula sa araw na yon, wala nang tumawag sa aking pusang ligaw. Tinawag nila akong, Agila, ang sweldo ko ay 2 milyon kada taon. Para sa akin, kayamanan na yon, pero hindi ko ginastos. Nanirahan ako sa isang studio apartment na kasing laki ng walk-in closet. Kumain ako ng sardinas at kanin. Hindi ako bumili ng damit. Hindi ako nanood ng sine. Tuwing Biyernes, kapag pumasok ang sweldo ko, nililipat ko ang 80% nito sa isang high-yield savings account. Pinanood kong lumaki ang numero. 200,000 at 50,000, 500,000, 1,000,000. Ang numerong yon ay hindi lang pera. Iyon ay balute. Iyon ang pader na itinatayo ko sa pagitan ko at ng Toyota Vios. Nagsimula rin ako ng side hustle. Napansin ko na maraming maliliit na kargamento ang tinatanggihan ng malalaking carrier dahil hindi gaanong kumikita. Sinimulan kong i-broker ang mga kargamentong yon tuwing weekend. Kinokonekta ang mga independent driver sa mga desperadong shipper. Kumukuha ako ng 10% cut. Nagtatrabaho ako ng 18 oras kada araw. Pagod na pagod ako. Malungkot ako. Pero tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ni Pamela. Nakikita ko siyang tinutulak ako palabas ng porch at ang galit na yon ay gumigising sa akin na parang shot ng adrenaline. Nang mag-23 anyos ako, na-outgrow ko na ang kumpanya ni Mang Silas. Mahal ko siya. Siya ang amang hindi kailanman naging si Gary, pero kailangan kong manghuli ng mas malaking hayop. Sinimulan ko ang sarili kong independent freight brokerage firm, ang Ironclad Logistics. Ako lang at isang laptop sa apartment ko. Pero gutom ako sa tagumpay. Ang breakthrough ay dumating noong Pebrero. Isang matinding bagyo ang humagupit sa Visayas, nagsara ang mga major highway at pantalan. Isang pharmaceutical company sa Manila ang may shipment ng temperature-sensitive vaccines na kailangang makarating sa distribution center sa Cebu sa loob ng 24 na oras. Kung magbago ang temperatura sa loob ng truck, kahit 2 degree lang, ang buong shipment na nagkakahalaga ng 100 at 50 milyong piso ay masisira.
Lahat ng malalaking carrier ay tumanggi. Masyadong mapanganib. Baha ang mga kalsada. Nakita ko ang listing sa load board. Ang broker fee ay 2 milyong piso. Tinawagan ko ang shipper. Kaya ko yan, sabi ko. Sino ka? Tanong ng manager. Ironclad. Hindi ko pa kayo naririnig. Kailangan namin ng team ng driver na sanay sa bagyo at reefer unit na hindi bibigay. May kilala akong team, pagsisinungaling ko. Mag-asawa. Biherong Davao sila dati. Nasa area sila. Hindi ko sila kilala, pero alam ko sila. Sinubaybayan ko sila sa database ko sa loob ng 2 taon. Mahal silang maningil at galit sila sa mga broker. Pero alam kong may due date sila sa bahay na hinuhulugan nila. Tinawagan ko ang mga driver. Inalok ko sila ng dobleng bayad. Pumayag sila. Sa sumunod na 24 na oras, hindi ako kumurap. Nakaupo ako sa harap ng 3 monitor ko. Tinatrack ang GPS nila na parang sarili kong tibok ng puso. Tumawag ako sa mga istasyon ng radyo sa dadaanan nila para makakuha ng real-time updates. Nang magsara ang isang tulay sa Sorsogon, nireroute ko sila sa isang barangay road na alam kong nadaraanan dahil sa mga local na magsasaka. Alas 3 ng madaling araw, nag-error ang cooling unit ng truck. Tumataas ang temperatura. Sinakmal ng takot ang dibdib ko. Kung pumalya ang load na ito, bangkarote ako. Idedemanda ako. Babalik ako sa kotse. Tumawag ako sa isang mekaniko. Sa bayang 10 kilometro ang layo sa truck. Tulog siya. Inalok ko siya ng 25,000 piso para lang gumising at buksan ang talyer niya. Inayos niya ang pumutok na fuse sa loob ng 20 minuto. Gumulong ang truck papasok sa distribution center sa Cebu na may natitirang 14 na minuto. Perpekto ang temperature log. Nang pumasok ang wire transfer na 2 milyon sa account ko kinabukasan, hindi ako nag-celebrate. Hindi ako bumili ng alak. Naupo ako sa sahig at umiyak. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng paglaya. Iyon ang naging turning point. Ang Ironclad Logistics ang naging takbuhan para sa mga imposibleng kargamento. Ang bank account ko ay nagsimulang magmukhang numero ng telepono. Makapangyarihan na ako ngayon. May resources na ako. At sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng pagbuo ng aking kalasag, handa na akong damputin ang aking espada. Oras na para lumingon pabalik. Hindi ko nakausap ang nanay ko sa loob ng 5 taon. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko alam ang ginagawa niya. Gumawa ako ng pekeng Facebook profile sa ilalim ng pangalang Sarah. Isang generic na profile na may stock photo ng sunset. Nan-friend request ako kay Pamela. Tinanggap niya agad. Nanggongolekta si Pamela ng Facebook friends, gaya ng pangungulekta niya ng kasinungalingan. Quantity over quality. Ang feed niya ay isang museo ng delusyon. So blessed to be vacationing in Boracay with my hubby, sabi sa caption. Ipinapakita ng litrato si Pamela na may hawak na cocktail, suot ang sun hat na siguro yung mas mahal pa sa una kong kotse. Si Gary ay nasa background. Mukhang namumula at bloated. Nakaupo sa isang mesa. New car for the new year. Sigaw ng isa pang post. Isang makintab na Mercedes SUV. Nag-scroll back ako, nagkukuwenta sa isip ko. Boracay, ang Mercedes, ang renovation sa bahay, ang mga designer bags na ipinagyayabang niya sa bawat mirror selfie. Sinusunog nila ang pera sa imposibleng bilis. Walang trabaho si Gary ng ilang taon. Part-time receptionist lang si Pamela. Walang income stream na kayang suportahan ang lifestyle na ito maliban sa isa, ang trust fund ko. Tapos may nakita ako na nagpalamig ng dugo ko. Isang litrato mula 6 na buwan na ang nakakaraan. Welcome to the family, Lily. Masaya kaming buksan ang aming puso at tahanan sa isang foster child na nangangailangan. Ang batang babae sa litrato, si Lily, ay mukhang 16 na anyos. May maitim siyang buhok at malungkot, matamlay na mga mata. Nakatayo siya sa kusina,
sa dati kong kusina. Hawak ang sign na nagsasabing First Day of School. Hindi siya nakangiti. Ni-zoom in ko ang litrato. Suot ni Lily ang mga damit na mukhang luma, halatang galing sa ukay-ukay. Samantala, si Pamela ay nakasuot ng brand new na silk blouse. Nangyayari na naman. Nakilala ko agad ang pattern. Gusto ni Pamela ang ideya ng pagiging ina. Gusto niya ang papuri na nakukuha niya mula sa mga kaibigan niya sa simbahan dahil sa pagiging santo na kumupkop ng foster kid. Gusto niya ang buwanang tseke na ipinapadala ng DSWD para sa pangangalaga kay Lily. Pero hindi niya mahal ang bata. Ginugol ko ang sumunod na 3 gabi sa pag-iisa-isa sa bawat post. Napansin ko ang mga detalye. Wala si Lily sa mga vacation photos. Wala si Lily sa mga restaurant check-ins. Nasa litrato lang si Lily kapag nasa bahay. Karaniwang gumagawa ng gawaing bahay tulad ng pagwawalis ng bakuran o paghugas ng Mercedes. Training her young, caption ni Pamela sa litrato ni Lily na nagkukuskos ng sahig na nakaluhod. Nasusuka ako. Nanonood ako ng replay ng sarili kong trauma na pinagbibidahan ng bagong biktima. Hindi na ako pwedeng manood lang. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong malaman kung gaano karaming pera ang natitira at kung paano nila ito eksaktong ninakaw. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ng numero ng isang forensic accountant na ginamit ko para sa isang mahirap na kaso ng fraud sa trabaho. Kailangan mong hanapin ang paper trail, sabi ko sa kanya. At wala akong pakialam kung magkano. Ang pangalan ng investigador ay Marcos. Mahal ang serbisyo niya, maingat, at nakakatakot sa galing sa trabaho niya. Nakipagkita siya sa akin sa isang coffee shop makalipas ang 2 linggo. Iniabot niya ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Hindi maganda ang laman niyan, sabi ni Marcos. Binuksan ko ang file. Ang unang dokumento ay kopya ng trust fund release form mula sa bangko. May petsa ito na 1 buwan matapos ang 18 kaarawan ko. Sa ibaba ng pahina ay may lagda, Nora Vance. Tinitigan ko ito. Magaling na pamimeke. Siguro ay pinag-aralan ni Pamela ang pirma ko ng ilang linggo. Nilagyan pa niya ng maliit na bilog ang tuldok ng E gaya ng ginagawa ko noong high school. Sinabi niyang mentally unstable ka. Paliwanag ni Marcos. Itinuturo ang doctor's note na naka-attach sa file. Nakahanap siya ng psychiatrist na kapalit ng pera ay pumirma sa sulat na nagsasabing hindi ka karapat-dapat humawak ng sarili mong pera at nakatira ka sa bahay sa ilalim ng pangangalaga niya. Nakatira ako sa Toyota Vios noon, bulong ko. Binili ito ng bangko, sabi ni Marcos. Nirelease nila ang pondo sa kanya bilang guardian mo. 12.5 milyon pesos. Nasaan na yun? Wala na, sabi ni Marcos. Halos lahat. Tingnan mo ang mga transfer na ito. Golden Palace Online Casino, Sabong Sites, kay Gary yan. Natalo siya ng humigit kumulang 7.5 milyon sa unang 2 taon. Bumaliktad ang sikmura ko. Ang life savings ng lola ko. Ang perang inipon niya sa pagtatrabaho bilang nurse ng 40 taon, wala na. Ipinakain sa slot machine ng isang lalaking ni hindi makatingin sa akin ng diretsyo. At ang iba, lifestyle, sabi ni Marcos. Shopping sa Rustans, travel agencies, ang lease sa Mercedes, at ito? Itinuro niya ang isang recurring payment. Interest-only payments sa 3 magkakaibang sangla ng bahay. Sinangla nila ang bahay ng paulit-ulit para ituloy ang luho nang maubos ang trust fund. Lunod na sila, Nora. Mas malaki pa ang utang nila sa bahay kaysa sa halaga nito. Hindi na sila nakakapagbayad ng mortgage sa loob ng 4 na buwan, kaya wala na silang pera. Mas malala pa sa wala, insolvent na sila. Nagumpisa na ang bangko ng foreclosure proceedings. Nakaset ang auction sa susunod na Martes. Sumandal ako. Isang halo ng galit at kasiyahan ang humugo sa akin. Pwede ko ba silang idemanda? Tanong ko.
Sa pamemeke, sa pagnanakaw. Pwede sabi ni Marcus. At mananalo ka. Pwede kang makakuha ng hatol para sa 12.5 million plus damages. Pero Nora, hindi ka makakakuha ng dugo sa bato. Wala silang pera. Kung idedemanda mo sila, magdedeklara lang sila ng bankruptcy. At ang hatol mo ay magiging piraso lang ng papel na pwede mong i-frame sa pader. Gagastos ka ng 2.5 milyon sa abogado para lang walang makuha pabalik. Tiningnan ko ulit ang pekem pirma. Tama siya. Ang pagpapakulong sa kanila ay hindi magbabalik ng pera ko. At sa totoo lang, masyadong impersonal ang kulungan. Magpapabiktima lang sila sa korte. Iiyak si Pamela. Ayokong isang judge ang magparusa sa kanila. Gusto kong ako ang magparusa sa kanila. Yung auction, sabi ko. Sabi mo sa susunod na Martes. Oh, sa munisipyo. 10:00 ng umaga. At yung bahay, kung bibilhin ko sa auction, pag-aari ko na agad, malinis at walang sagabal. Kung magbabayad ka ng cash? Oo, itatransfer ang titulo sa loob ng 24 na oras. Magkakaroon ka ng legal na karapatang palayasin ang sinumang nakatira doon. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mukha ko. Hindi ito magandang ngiti. Marcus, sabi ko, kailangan ko ng manager's check. Bago ako gumalaw, kailangan ko munang siguraduhin ang bihag. Nahanap ko si Lily sa Instagram. Naka-private ang account niya, pero may link siya sa isang VSCO page na hindi naka-private. Ang mga litrato doon ay dumurog sa puso ko. Walang nakanghiting selfie. Puro black and white na litrato ng ulan. Walang laman na duyan at malungkot na tula. Nagpadala ko sa kanya ng direct message gamit ang fake account ko. Pero ginamit ko ang totoo kong boses. Hi Lily, hindi mo ako kilala pero ako ang dating nakatira sa kwarto mo. Ako si Nora, anak ni Pamela. Alam ko kung anong klase siya. Alam kong hindi ka masaya. Kung gusto mong mag-usap, nandito ako. Hindi ako umasa ng reply. Pero 10 minuto ang lumipas, tumunog ang phone ko. Sabi niya, addict ka daw na namatay sa kanal. Nag-type ako pabalik. Buhay na buhay ako at CEO ako ng isang logistics company. Nagsinungaling siya sa'yo gaya ng pagsisinungaling niya sa akin tungkol sa pera ko sa kolehiyo. Pinapagtrabaho ka ba niya sa bahay? 3 tuldok ang lumabas, tapos nawala. Tapos lumabas ulit. Tinanggal niya ang katulong. Ako ang gumagawa ng lahat. Labada, luto, linis. Kapag may namiss akong spot, kinukuha niya ang phone ko. Sabi niya kailangan kong pagtrabahuhan ng pagtira ko dahil kulang daw ang tseke galing sa gobyerno. At si Gary, lasing na siya pagtanghali. Laging naninigaw. Nilalak ko ang pinto ko sa gabi. Sumiklab ang galit sa dibdib ko. Lily, makinig kang mabuti. May mangyayari sa susunod na Martes. Magiging magulo. Pero ipinapangako ko sa'yo, kukunin kita dyan. Huwag kang magtitiwala kay Pamela. Huwag kang pipirma sa kahit anong ibibigay niya sa'yo. Sinusubukan niya akong ireto sa isang lalaki sa simbahan. Reply ni Lily. Si Mr. Henderson, 50 taong gulang na siya. Sabi niya mayaman daw at matutulungan ng pamilya kung magiging mabait ako sa kanya. Muntik ko nang mabitawan ng phone ko. Ibubugaw ang isang foster child para takpan ang utang nila. Bagong kababaan ito, kahit para kay Pamela. Mag-empake ka ng bag, sabi ko. Itago mo sa ilalim ng kama mo. Mga importanteng gamit lang. Sa susunod na Martes, kapag nagkagulo na, hanapin mo ang isang babaeng nakaitim na trench coat. Ako yun. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil walang tumulong sa akin, sagot ko. Binaba ko ang phone. Plansado na ang plano. Hindi lang ako bibili ng bahay. Magpapalaya ako ng bilanggo. Ang linggo bago ang auction ay napakabagal. Habang nagkukumahog si Pamela na ibenta ang mga alahas niya at tinatawagan ni Gary ang mga loan shark na matagal nang nag-block sa kanya, nakaupo ako sa leather chair sa bangko ko. Kailangan ko ng manager's check, sabi ko sa branch manager. 25 milyon pesos. Tinasan ako ng kilay ng manager.
Bibili ng bahay, Miss Vance? Parang ganun, sagot ko. Binibili pabalik ang piraso ng kaluluwa ko. Hindi na siya nagtanong pa. Inimprenta niya ang tseke. Hinawakan ko ito sa mga kamay ko. Papel lang ito. Asul at gray na security patterns sa makapal na papel. Pero pakiramdam ko ay mas mabigat pa ito sa hollow block. Ito ay 5 taon ng 18 oras na trabaho araw-araw. Ito ang bawat hindi kinain na meal. Ito ang bawat nagyayilong gabi sa Toyota Vios. Nang gabing yon, nagmaneho ako sa dati kong subdivision. Pumarada ako 3 bahay mula sa number 400 at 2 nakatago sa anino ng malaking puno ng mangga. Iba ang itsura ng bahay kaysa sa natatandaan ko. Ang damuhan na dating sobrang inaalagaan ni Pamela ay puno na ng damo. Ang pintura ay nababakbak na. Ang Mercedes SUV ay nakaparada sa driveway pero may clamp sa gulong. Nahatak na pero hindi pa tinotow. Monumento ito ng kabiguan nila. Pinanood ko ang mga bintana. Nakita ko ang anino na gumalaw sa kusina. Siguro si Lily yon na naglilinis pagkatapos ng hapunan. Tapos nakita ko ang kisap ng telebisyon sa sala. Sina Gary at Pamela na nakaupo sa pagkawasak na sarili nilang gawa, malamang ay hindi nagpapansinan. Naalala ko ang gabing nakatayo ako sa porch na yun, basang-basa, nagmamakaawang papasukin. Naalala ko ang tunog ng deadbolt. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Hindi na ako ang takot na teenager. Ako na ang lobo na naghihintay sa dilim. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Marcos, ang investigador ko. Ayos na ba ang lahat? Tanong ko. Oh, sabi ni Marcos. Nakumpirma ko na ang reserve price ng bangko. 10 milyon pesos. Gusto lang nilang mabawi ang principal sa mga defaulted loans. Ang anumang sobra doon ay tubo na ng bangko. Pero mag-ingat ka, Nora. May mga property flippers na nagbabantay sa mga auction na ito. Kapag nakaamoy sila ng dugo, tataasan nila ang bid. Hayaan mo silang subukan, sabi ko. Nagdala ako ng bazooka sa isang suntukan. Tiningnan ko ang bahay sa huling pagkakataon. Enjoy nyo ang huling weekend nyo, bulong ko. Dahil uuwi na ang landlord, nasa courthouse na ulit kami. Malamig pa rin ang hangin. Makapal pa rin ang amoy ng desperasyon. Tumikhim ang auctioneer at inayos ang salamin niya. Next item, lot number 402. Single-family residence na matatagpuan sa 15 Oakwood Drive. Nakita kong nanigas ang balikat ni Pamela. Hinawakan niya ang braso ni Gary ng napakahigpit, kaya namuti ang mga buko ng daliri niya. Si Gary ay mukhang masusuka. Nagbubulungan sila sa isa't isa. Malamang ay nagdarasal na walang magbid. Umaasa na kung hindi mabenta ang bahay, bibigyan sila ng bangko ng isa pang extension. Delusional hanggang sa huli. Opening bid ay 10 milyon, droned ang auctioneer. May 10 milyon ba ako? Isang lalaki sa unahan na naka-cowboy hat at numunguya ng toothpick ang nagtaas ng paddle niya. 10 milyon! Nagpakawala si Pamela ng maliit at pigil na hikbi. Tumatama na sa kanya ang realidad. Binibili ng mga estrangero ang buhay niya. May 10 milyon ako, sabi ng auctioneer. May 11 milyon ba ako? 11 milyon. Tawag ng isang babaeng naka-business suit mula sa kanang bahagi ng kwarto. Flipper siya. Alam ko na. Kinukuwenta na niya ang gastos sa renovation sa utak niya. 12 milyon, sagot ng cowboy. 12.5 milyon. Balik ng businesswoman. Mabilis na tumataas ang presyo. Nanatili akong tahimik. Nakaupo ako sa likod, invisible sa likod ng dark glasses ko. Gusto kong maghintay. Gusto kong makita ang pag-asa na lumisan sa kwarto. 14 milyon, tawag ng auctioneer. Going once? Lumingon si Pamela kay Gary. Gumawa ka ng paraan. Bulong niya ng pasigaw na sapat para marinig ko. Tawagan mo ang kapatid mo. Humingi ka ng pera. Umiling si Gary, talo na.
Hindi siya sasagot, Pam. Tapos na. Hindi pwedeng matapos to, iyak niya. 15 milyon, sabi ng businesswoman. Mukha siyang nababagot. Tiningnan niya ang relo niya. Umiling ang cowboy at ibinaba ang paddle niya. Masyadong mahal para sa akin. Masyadong maraming amag sa basement. 15 milyon going once, sabi ng auctioneer. Tumahimik ang kwarto. Going twice. Ito na. Nakangiti ng businesswoman. Akala niya nanalo na siya. Si Pamela ay nakasubsob ang muka sa mga palad niya. Tumayo ako. Kumuluskos ng malakas ang upuan ko sa sahig. Lahat ng ulo sa kwarto ay lumingon para tingnan ako. 17.5 milyon, sabi ko. Malinaw ang boses ko, matatag, at kasing lamig ng yelo. Cash. Isang bulungan ang umalingaw sa crowd. Ang 2.5 milyong talon ay agresibo. Isa itong power move. Senyales ito na hindi ako nakikipaglaro. Tiningnan ako ng businesswoman. Nakita niya ang designer coat ko. Nakita niya ang matapang kong tindig. Tiningnan niya ang notes niya, gumawa ng mabilis na kalkulasyon, at napagtanto na, tataasan ko lang ulit ang bid. Umiling siya at ibinaba ang paddle niya. May 17.5 milyon ako mula sa ginang sa likod, sabi ng auctioneer. Tumingin siya sa paligid. May iba pa bang bid? Katahimikan. Going once. Tumingin ako kay Pamela. Lumingon siya para makita kung sino ang mystery buyer. Nanliit ang mga mata niya. Sumingkit siya, pero dahil sa silaw ng ilaw at sa dark glasses ko, hindi niya ako nakilala. Hindi pa. Going twice. Pinigil ko ang hininga ko. Sold. Bumagsak ang martilyo. Ang matalim na lagitik ay parang putok ng baril. Tunog yun ng hustisya. Ang kaguluhan pagkatapos ng auction ay agaran. Kinawayan ako ng clerk para pirmahan ang mga papel. Naglakad ako sa gitna. Ang takong ko ay tumutunog sa sahig. Sina Pamela at Gary ay nakatayo malapit sa exit. Mukha silang tulala. Nakikipagtalo sila sa isang bank representative. Pero tumigil sila nang makita akong papalapit sa desk ng clerk. Si Pamela, na laging oportunista, ay nagpunas ng luha at inayos ang buhok. Hindi niya alam kung sino ako, pero alam niyang mayaman ako. Alam niyang ako ang bagong may-ari. At laging naniniwala si Pamela na kaya niyang makuha ang gusto sa pamamagitan ng charm. Lumapit siya sa akin habang pinipirmahan ko ang manager's check. "Excuse me," sabi niya, gamit ang pinakamagalang niyang boses sosyal. "Miss, congratulations sa pagbili. Napakagandang bahay niyan." Hindi ako tumingin. Tinapos ko ang pirma ko. Nora Vance. "Ako nga pala ang dating may-ari," patuloy ni Pamela. Bahagyang nanginginig ang boses para makahatak ng simpatya. Kami, nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan sa bangko. Clerical error. Iniisip namin kung pwede tayong magkasundo, baka pwedeng rentahan namin ito mula sa iyo ng ilang buwan habang inaayos namin ang finances namin. Mababait kaming tao, makadiyos. Inyabot ko ang cheque sa clerk. "Resibo po," sabi ko. Tapos dahan-dahan akong humarap sa kanya. Inabot ko at tinanggal ang dark glasses ko. "Hello, mother." Nanigas si Pamela. Bumuka ang bibig niya pero walang tunog na lumabas. Nakatitig siya sa akin na parang nakakita ng multo. "Nora?" bulong niya. Ikaw ba yan?" Naglakad palapit si Gary sa likod niya. Sumingkit ang mata niya sa akin. Namumula ang gilid ng mga mata. "Ano to, Nora? Mukha kang mahal," sabi ni Pamela. Ang mga mata ay nagpapabalik-balik sa coat ko, sa bag ko, sa sapatos ko. Nag-short circuit ang utak niya. Hindi niya mapag-ugnay ang homeless teenager na pinalayas niya at ang babaeng nakatayo sa harap niya. Tapos bumalik ang maskara. Nagsimula na ang pagkukwenta. Nakita kong nangyari ito sa harapan ko. Lumambot ang mukha niya. Pinilit niyang mumiti. Inabot niya ako para yakapin. "Oh, anak ko!
Iyak niya ng malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Alam kong babalik ka. Gary, tingnan mo. Si Nora to. Dumating siya para iligtas tayo. Sinubukan niya akong yakapin. Umatras ako ng isang hakbang. Huwag mo akong hahawakan, sabi ko. Huminto si Pamela, mukhang nasaktan. Nora, anak, alam kong nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Pero nag-aaway ang pamilya. Ganon talaga. Pero sa huli, mas matimbang ang dugo. Salamat sa Diyos at nagtagumpay ka. Lagi kong sinasabi kay Gary na may potensyal ka. Di ba, Gary? Tumango si Gary na parang tanga. Oo, syempre. Pwede na tayong umuwi, sabi ni Pamela, inaabot ang pitaka niya. Magkakaroon tayo ng malaking salusalo. Ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Ang dami nating dapat pagkwentuhan. Tumawa ako. Isang madilim at tuyong tawa. Hindi tayo uuwi, Pamela. Pupunta ako sa bahay ko. Kayo ay pupunta sa motel kung may pambayad kayo. Nawala ang ngiti ni Pamela. Ano? Pero binili mo ang bahay para sa amin. Binili ko ang bahay dahil magandang investment ito, sabi ko. At dahil enjoy ako sa irony. Irony? Tanong ni Pamela. Nawawala ang tamis sa boses. Anong pinagsasabi mo? Dumukot ako sa bag ko. Inilabas ko ang makapal na envelope. Hindi ko ito iniabot sa kanya ng dahan-dahan. Ibinagsak ko ito sa dibdib niya. Kusa niya itong nasalo. Buksan mo, sabi ko. Nanginginig ang kamay niya habang pinupunit ang envelope. Inilabas niya ang mga dokumentong nahanap ni Marcos. Ang peking trust fund release. Ang bank transfer sa mga casino. Alam kong lahat, sabi ko. Lumalapit sa mukha niya. Alam kong pineke mo ang pirma ko. Alam kong ninakaw mo ang 12.5 milyon mula sa akin. Alam kong ginastos mo yon sa utang niya sa sugal at sa mga peke mong designer bags. Namutla si Gary. Tumingin siya sa sahig. Hindi totoo yan. Nauutal na, sabi ni Pamela. Pero takot na takot ang mga mata niya. Ang perang yun ay para sa pamilya. Bata ka pa. Hindi mo alam humawak ng pera. At ikaw alam mo, balik ko. Hinawakan mo diretso sa slot machine. Pinalaki ka namin, sigaw niya. Tinatanggal na ang pagkukunyari. Pinakain ka namin. Binigyan ka namin ng bubong. At tapos pinalayas mo ako noong birthday ko, paalala ko sa kanya. Hinayaan mo akong matulog sa kotse sa gitna ng bagyo. Sinabi mo sa lahat na addict ako. Sinira mo ang pangalan ko para walang maniwala sa akin kapag sinabi kong magnanakaw ka. Nakatingin na ang mga tao sa lobby. Humakbang ang security guard papunta sa amin, pero huminto nang makita ang tindi ng tingin ko. Pero eto ang magandang parte, sabi ko. Itinuturo ang resibo sa kamay ko. Ang perang ginamit ko, pambili ng bahay nyo, pinaghirapan ko yon, bawat sentimo. Nagtayo ako ng kumpanya mula sa wala, habang busy ka sa pagnanakaw ng mana ko. Inilabas ko ang pangalawang dokumento mula sa bag ko. Ang notice to vacate. Technically, trespassing na kayo simula sa sandaling ito, sabi ko. Pero mapagbigay ako. Bibigyan ko kayo ng 24 na oras para kunin ang mga personal na gamit nyo. Hindi ang mga kasangkapan, hindi ang appliances. Akin na yon. Yung mga damit nyo lang at yung mga kasinungalingan nyo. Pwede kayong maghakot. Hindi mo pwedeng gawin to, tili ni Pamela. Nanay mo ako. Nag-resign ka na sa posisyon na yan. 7 taon na ang nakakaraan, sabi ko. May 24 na oras kayo. Kung nasa property pa kayo ng 10:00 ng umaga bukas, ipapatanggal ko kayo sa pulis. Tumalikod ako para maglakad palayo, pero huminto ako. At isa pa, hindi sasama sa inyo si Lily. Hindi ko na hinintay ang reaksyon nila. Tumakbo ako sa kotse ko. Kilala ko si Pamela. Magagalit siya, maghihigante siya. Ang una niyang instinct ay saktan ang kaisa-isang bagay na kontrolado pa niya. Si Lily. Minaneho ko ang 3 kilometro papunta sa bahay sa pinakamabilis na oras. Pumasok ako sa driveway sakto pagdating ni na Pamela at Gary sa likod ko, sakay ng rental car nila. Siguro ay nagbeating the red light sila para maunahan ako. Tumalon si Pamela palabas ng kotse.
Hindi siya tumingin sa akin. Sumugod siya sa pinto sa harap. Isinisigaw ang pangalan ni Lily. Lily, kunin mo ang gamit mo. Aalis na tayo. Lumabas ako ng kotse at kalmadong naglakad pa akyat sa driveway. Bumukas ang pinto sa harap. Nakatayo doon si Lily. Mukha siyang takot na takot. Hawak niya ang isang maliit na duffel bag gaya ng sinabi ko sa kanya. Sakay sa kotse, Lily. Bulyaw ni Pamela. Sinusubuhan kang nakawin ni Nora gaya ng pagdanakaw niya sa bahay natin. Baliw siya. Masama siya. Tumingin si Lily kay Pamela. Tapos tumingin siya sa akin. Nakatayo ako doon suot ang itim na coat na sinabi kong hanapin niya. Tumanggo ako. Hindi mo kailangang sumama sa kanya, Lily. Sabi ko. 18 ka na. Tiningnan ko ang birthday mo. Legal age ka na. Pwede kang pumili. Anak ko siya, sigaw niya Pamela. Kinupkup ko siya nung walang may gusto sa kanya. Kinupkup mo ako para sa tseke. Mahinang sabi ni Lily. Iyon ang unang beses na sumagot siya kay Pamela. Nanginginig ang boses niya, pero nakataas ang noo niya. At tinrato mo ako na parang katulong. Ang kapal ng mukha mo. Itinaas ni Pamela ang kamay para sampalin siya. Gaya ng pagsampal niya sa akin 7 taon na ang nakakaraan. Nasalo ko ang pulso ni Pamela sa ere. Hindi ko siya kinaladkad. Hinawakan ko lang siya ng mahigpit. Huwag, babala ako. Kung sasaktan mo siya, idedemanda kita ng physical injury at kasama ng mga ebidensya ng fraud na hawak ko, mabubulok ka sa kulungan ng matagal. Tumingin sa akin si Pamela. Nakita niya ang galit sa mga mata ko. Nakita niya ang lakas. Hinila niya pabalik ang kamay niya. Hinihimas ang pulso. Sige, dura niya. Kunin mo siya. Wala naman siyang kwenta eh. Pabigat lang sa pakainin. Naglakad si Lily pababa ng hagdan. Nilagpasan niya si Pamela nang hindi tumitingin. Nilagpasan niya si Gary na nakaupo sa gutter na hawak ang ulo. Dumiretso siya sa akin. Binuksan ko ang pinto ng pasahero ng kotse ko. Sakay. Sumakay si Lily. Umikot ako sa driver's side. 24 na oras, Pamela, sabi ko. Tick-tock. Umatras ako palabas ng driveway. Sa rearview mirror, nakita ko si Pamela na nakatayo sa damuhan ng bahay na hindi na sa kanya. Sumisigaw sa langit na hindi nakikinig. Mabilis at predictable ang pagbagsak. Iniwan ni Gary si Pamela pagkalipas ng 3 araw. Lumabas na ang loyalty niya ay nakatali lang pala sa bahay at sa kaginhawahang ibinibigay ni Pamela. Nung pinalayas na sila at nakatira sa murang motel sa highway, mabilis na namatay ang romansa. Nag-hitchhike siya papuntang probinsya at naglaho. Huli kong balita, naghugas siya ng pinggan sa isang karinderya para bayaran ang mga utang niya. Hindi rin naging maganda ang lagay ni Pamela. Sinubukan niyang gamitin ang victim card sa Facebook sa huling pagkakataon. Sumulat siya ng mahaba at magulong post tungkol sa kung paanong ang walang utang na loob at mayaman niyang anak ay nagtapon sa kanyang matandang ina sa kalsada. Pero handa ako. Ipinost ko ang mga resibo, ipinost ko ang mga pekeng dokumento ng trust fund, ipinost ko ang foreclosure notice. Ipinost ko ang police report nung sinubukan niyang i-report na karnapped ang kotse. Ang kotse na nakapangalan sa akin. Tinalikuran siya ng buong bayan. Ang mga church ladies na dating pumupuri sa kanya ay tumatawid na ng kalsada para iwasan siya. Nabunyag siya bilang peke at magnanakaw. Lumipat siya sa ibang probinsya. Nagtatrabaho bilang housekeeper sa isang budget hotel. Poetic justice. Ginugugol niya ang mga araw niya sa paglilinis ng kalat ng ibang tao, gaya ng pinapagawa niya kay Lily noon. Hindi ako tumira sa bahay kailanman. Naglakad ako sa loob nito minsan pagkaalis nila. Walang laman, pero mabigat ang hangin. Ang mga pader ay nagtatago ng masyadong maraming alaala ng sigawan at samaan ng loob. Ayaw kong tumira sa museo ng trauma ko, kaya ibinenta ko ito. Ibinenta ko sa isang mabait na mag-asawa na may parating na baby. Ibinenta ko ng may tubo dahil isa akong negosyante after all. Kinuha ko ang tubo mula sa benta
plus ang 12.5 milyon na orihinal kong balak idemanda at nagtayo ako ng foundation, ang Doris and Lola Scholarship Fund. Nagbibigay ito ng full tuition at pabahay para sa mga foster kids na lumagpas na sa edad ng ampunan. Sa unang anibersaryo ng auction, nag-dinner ako sa apartment ko. Nandun si Aling Doris, nagrereklamo sa rayuma niya, pero kumakain ng pangalawang slice ng cake. Nandun din si Lily. Tinatapos na niya ang unang semester niya sa college, kumukuha ng graphic design. Nakangiti na siya ngayon, totoong ngiti, hindi yung takot ng ngiwi na meron siya sa mga litratong yun. Nakaupo kami sa paligid ng mesa, nagtatawanan. Alam mo, sabi ni Aling Doris, tinuturo ako ng tinidor niya. Masyado ka pa ring payat. Kailangan mong kumain ng mas maraming patatas. Okay lang ako, Aling Doris, tawa ko. Tumingin ako sa paligid ng mesa. Ito ang pamilya ko. Hindi ang mga taong kadugo ko, kundi ang mga taong karamay ko sa hirap. Ang mga taong sumipot noong wala akong wala. Tiningnan ko ang hinlalaki ko. Nandun pa rin ang peklat, pero hindi ko na ito kinukutkot. Ligtas ako, busog ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nasa bahay na ako. Iniwan ko ang nanay ko ng walang-wala, gaya ng pang-iiwan niya sa akin. Kasalukuyan siyang nagkukuskos ng inidoro para mabuhay, habang ako ay nagpapatakbo ng multi-million peso company. Sabi ng iba, pamilya ang lahat at dapat pinatawad ko na siya. Pero naniniwala ako na ang katapatan ay pinaghihirapan at ang pagtatraidor ay may presyo. Kaya tatanungin ko kayo, masama ba akong tao dahil pinalayas ko ang sarili kong ina at hindi binigyan ng kahit 5 duling mula sa tubo? O nakuha lang niya ang nararapat sa kanya? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito ng karma at hustisya, please hit the like button at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ito para lumago kami. At sabihin niyo sa comments, mapapatawad niyo ba siya? Salamat sa panonood.